nga pala sa makikita mo dito, no, na naka-classic helmet tayo. Pansinin mo yung forma natin, ano. So yun na nga, no, nandito na sa harapan natin yung PG1. Wow! Ang tanong, bibili ka pa pag nalaman mo yung presyo nito. Let's go! Ito nga pala yung ating rider stand sa PG1 ng Yamaha. So I'm a 5'8", ano? So ito yung ating riding stand. So ayan, naka-tiklo pa yung ating tuhod. And then, surprisingly, napakalapad yung kanyang handlebar. So hindi ko inaasahan na ganito kalapad yung kanyang handlebar. Parang yung XSR. Ganun na ganun yung, ano niya, yung handling niya. And for sure ito pag nasa kalsada, yung handling mo ito napakaganda for sure. And considering na rin siyempre yung gulong niya pang off-road. You know? So ito yung riding stand kapag 6'3". 6'3" yung ano, yung sasakay, ano. Parang ano lang, parang laruan. Laki kasi nito oh. Ito nga pala yung mga timeless design na ino-offer ng PG1. Itong side fairings na to, no, na color na silver, na parang XSR din, ano? And then sa side na to, mapapansin nyo, handcraft yan, metal yung material niya, pagka-matte, no? Yan, pansinin nyo dito. And then yung kanyang headlight, kung mapapansin yung headlight niya, somewhat parang XSR din na napakamahal, which is nilagay nila sa PG1. Napansin nyo, ang ganda ng kanyang pagka-design, ano. And then yung kanyang likuran, ano, yung kanyang tail light tsaka signal light, hawig na hawig talaga sa XSR. Yan. Napakaganda, although bulb type pa lang siya, pero yung design niya napaka-classic. Kung mapapansin nyo din yung kanyang muffler cover, timeless design din yan. Ibig sabihin nito, kapag umipas na yung panahon, ganda pa rin to sa paningin ng tao, of course. Wow! So isa rin pala sa timeless design na nilagay dito ng Yamaha, yung kanyang, pansinin yung dashboard niya, no? Tingnan mo yung design. Napaka-cool, di ba? Although analog siya, pero complement na complement doon sa tema ng unit na to, no? Papansinin mo yung handlebar din na napakalapad. Ayan. Meron tayong high-end load dito. May flasher light din tayo dito. And then, signal light. And horn natin, ano? And then sa right side naman, may kill switch engine na parang big bike na rin. May hazard light. And of course, start button. Napakaganda, no? Ngayon nakita ng ganitong CC na ang dami rin inilagay ni Yamaha na features. Kung mapapansin nyo yung kanyang design dito ng kanyang shock, ano, kanyang front shock, H yung design niyan, which is suitable talaga sa off-road na condition ng kalsada. And tingnan nyo rin naman yung kanyang gulong, ano, yung spike na yan, no, pang off-road talaga. Yung kanyang rim, no, napakaganda, complement, ginawa nilang itim, no, itim tapos silver yung mga parts na to. Then itim ito, no, glossy na itim, which is para siyang ano, no, classic na classic talaga datingan. And then yung kanyang disc brake, single pot caliper, which is walang nakalagay dito na brand. And then yung kanyang tapalodo rito, nakakulay nung kanyang fairing sa katawan.
ano siya, matte yung kanyang finish kung hipuin mo siya, ano. So para bigyan kayo ng color reference, no? Ito yung Mio Gravis, ito yung kulay niya, and then ito yung PG1. Actually yung texture niya, matte siya. So matte din to, almost the same lang yung kanyang feel and then yung color niya. Actually konting-konting difference lang to kung talagang meticuloso ka dun sa pag-spot ng kulay niya. Halos pareho lang. PG1, ito yung Gravis. Yung official color nga pala nito, itong PG1 ay matte brown. Then yung Gravis, matte brown din, ano. Tingnan naman natin yung kanyang gas tank. Napakaganda ng kanyang susian, ano. Ayan. So, yung kanyang gas tank upuan, separate yung sa pillion rider mo, no. By the way nga pala, 4 liters lang ang pwede mong ilagay dito sa gas tank na to. Ayan. Ayan. Pero pansin ko lang din, ang ganda ng kanyang upuan. Napaka tawag nito, elegant na elegant yung stitches, yung kulay, complement na complement doon sa body color ng PG1. Alam, matagal-tagal na rin naman ako sa industriya nito at kabisadong ko na yung mga customer na bibili ng ganitong klaseng motor. Of course, syempre may pera, yung kanyang personality, adventurous, of course, yung mahilig mag-rides, and maraming pera na pang-upgrade sa ganito dahil marami ka rin bibilin dito marami kang i-upgrade. For example, yung saddle bag, top box, at marami pang iba. Then yung gulong naman niya sa likuran, mag-off-road din, 90 by 100 by 16, which is pareho lang nasa harapan. And then yung shock niya dito, non-adjustable. Well, nasa sa inyo na yan kung bibili kayo ng aftermarket na shock sa likuran. Para syempre, kung anong timpla ang gusto nyo, anong klaseng road condition ang gusto nyo daanan. Well, napakaganda. In fairness, in person. So isa sa dinagdag ni Yamaha dito, napansin ko din na innovation itong para may stopper dito na para hindi dumirekta sa sapatos mo, sa tsinelas mo, yung init ng makina. At least mayroon ditong stopper. Then yun lang din nakita ng cambio na ganito yung design. Papakita ko sa inyo So ganito yung cambio niya, medyo nakaangat yung dito. So actually pwede mong sikwatin dito pag mag upward ka and then downward na cambio. Pwede rin dito, pero medyo mataas ng konti siya, not unlike yung ibang katulad dito na design na nandito lang yung cambio sa likuran. Medyo ito mataas ng konti. Yan. Well, sa halagang 97,900, ang tanong, bibili ka ba ng ganitong unit? Usapan natin. Alam ko naman yung magko-comment dyan na makina to ng Sight, Yamaha Sight, yung 115cc. Tapos ganito kamahal, For sure, maraming magko-comment na ganyan. Pero alam nyo ba na 129 kilometers per liter ang fuel efficiency ng isang makina ng Sight. Ito'y kinandak ng 2018, ng test ng fuel efficiency ng isang underbone na kagaya ng Sight. So kung makina to ng Sight, therefore, napakatipid ng isang ito. Wow. Super tipid as in. Pero pag-uusapan natin yung impression niya versus sa laki ng makina niya, hindi talaga magmamatch dahil binigay dito ni Yamaha yung timeless design, of course, fuel efficiency, pang off-road, pang adventure talaga yung ino-offer ng motor na to. So hindi talaga siya para pang rides, yung racing sa kalsada, yung malakas yung makina mo. Kung gusto mo ng ganon, kumuha ka ng 155cc, 150cc, yung mga dual overhead cams na pwede mong ipangarera like Raider. Pero ito kasi iba kasi yung binibigay niyang vibes kasi ng PG1, more on adventure, off-road, goods na goods tong motor na to. Para sa akin, kung pagpipiliin ako, based doon sa value na pwede nyo ibigay, kasi yung timeless value, walang walang equivalent na monetary value yan. Pero
yung experience na mamibigay nito sa'yo habang nagra-rides, yung talaga yung binabayaran doon. Actually, ang isang unit na to ay hindi to para sa lahat. Bakit? Kasi may target market lang talaga itong PG1. Dahil nauso ngayon yung moto camping, yung mga namumundok ng mga riders, suitable na suitable talaga ang isang ito. Dahil nakapang off-road siya, pwede may customize yung likod niya kung ano may kakarga mo dyan, which is yung mga talagang may budget. Para sa akin, iba rin talaga yung vibes nito, no? Off-road, classic looking, pang-adventure talaga. Sa harapan nun, surprisingly, mas malaki siya doon sa inaasahan ko. Ano? Mas malaki siya. May handlebar niyo. Minimalist lang. Yung upuan, minimalist lang din. Elegant. Yung color of choice. Para siyang creamy brown. Complement yung kulay ng kanyang aesthetics ng gulong, yung rim kulay itim, di ba? Goods na goods. Ito naman sa nakita ko siya sa personal. Tingin ko, value for money, okay ang isang ito. So 97,900, bibili ka ba nito? Well, lasa yan. Yung video na to, comment down below kung worth it by 97,900 para sa motor na to. At kung nagustuhan mo yung content for today, consider to subscribe and hit that notification bell para notify ka sa mga future uploads natin. Yun lang, see you on the next video.